khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ang pinakamainam sa inyo, ayon sa kanyang nadinig sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, khairukum man ta'allama al-Quran. Ang pinakamainam sa inyo ay ang nagbabasa ng banal na Quran, nag-aaral ng banal na Quran. Hindi niya sinabi khairukum. Ang pinakamainam sa inyo, ang pinakamatangos na ilong sa inyo, ang pinakamaputi sa inyo, ang pinakamay maraming gadget sa inyo, ang may pinakamaraming bahay sa inyo, ang may pinaka kung ano na lamang ang ating inimiti. Wallahi, thumma wallahi mga kapatid, walang ibang pamamaraan pagkatapos sa patnubay ng Allah Jalla wa'ala na tayo maging matibay sa din kung hindi natin pag-aralan ang banal na Quran. Tingnan ang mga Arabo sa kanilang kapanahunan. Sila yung tinagurian bago pa dumating, bago pa bumalik ang Islam muli, sila yung tinaguriang mga hayop na sa anyong tao. Dahil sa kasamaan ng kanilang pag-uugali. وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالب العلم فريدة على كل مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام. Ang paghahanap ng kaalaman ay tungkulin ng mga Muslim. Sa isang riwaya ay tungkulin ng lalaki o babaeng Muslim. Alam po natin mga kapatid, sa paglipas ng mga panahon, ang buhay natin ay puno ng pagsubok. Kaya dahil ditong Allah Jalla wa'ala nagsabi sa banal na Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sa paglipas ng panahon o sa oras ng salatul asar o sa kabuuan, ang dalawang ito ay tama na tafsir ng mga ulama na ang tao sa paglipas ng panahon ay magiging talunan. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ang unang katangian, istithna, exception, na sila ay hindi bahagi ng mga tao maging talunan. Sino sila? May pananampalataya, may gumagawa ng kabutihan, nagpapayuhan sa bawat isa't isa, at nagpapayuhan ng pagtitimpi. Ang fitna sa buhay po natin mga kapatid ay sadyang napakarami. Maging ilan sa atin nagdadala ng fitna sa kanyang jawal. Pagdating sa bahay, mayroong gamit na nagdudulot ng fitna. Ang kanyang pamilya, ang kanyang kaibigan, sila ay nagiging fitna sa lipunan. Nawa tayong lahat ay ilayo ng Allah Jalla wa'ala sa mga fitna na ito at tayo ay pangalagaan ng ating dakilang tagapaglikha. Ang isa sa mga bagay na magdudulot sa atin ng sinasabi nating pangangalaga pagkatapos sa pangalaga ng Allah Jalla wa'ala ay ang tadabbur, pagmumuni-muni, hefdan, pagmemorya, tilawa, pagbabanggit ng banal na Quran. Wallahi, thumma wallahi mga kapatid, walang ibang pamamaraan pagkatapos sa patnubay ng Allah Jalla wa'ala na tayo maging matibay sa din kung hindi natin pag-aralan ang banal na Quran. Tingnan ang mga Arabo sa kanilang kapanahunan. Sila yung tinagurian bago pa dumating o bago pa bumalik ang Islam muli, sila yung tinaguriang mga hayop na sa anyong tao. Dahil sa kasamaan ng kanilang pag-uugali. Subalit pagkatapos ipinadala ng Allah Jalla wa'ala ang banal na Quran, sila yung tinaguriang pinakamainam na tao. Hanggang sa sinabi ng Allah Jalla wa'ala na apatabisi sa banal na Quran, radiyallahu anhum wa radwan. Sila ay nalulugod sa Allah Jalla wa'ala at sila din ay kinalulugdan ng Allah Jalla wa'ala. Dahil sa kanilang pagbabago at sa kanilang mga katangian, dahil po sa patnubay ng Allah at pagkatapos ito ay ang pag-aaral nila sa banal na Quran. Kaya inyong paminsan-minsan lamang madinig, aking mahal na kapatid, ang katayuan ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Maging ang anghel ay nahiya kay Uthman radiyallahu anhu. Siya ay ang nagmamayari ng dalawang anak ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, Dhun Nurayn. Siya ang taong mayaman sa panahon ng Propeta na ginamit ang lahat niyang mga kayamanan at hanggang siya ay napaslang. Subalit isang paalala sa atin, bago man lang siya napaslang, hanggat ang kanyang asawa ay naputulan ng daliri, hawak na hawak ni Uthman bin Affan ang banal na Quran. Kaya dahil ditong hadith na ito ay inyong madidinig na sinabi ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ang pinakamainam sa inyo, ayon sa kanyang nadinig sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, khairukum man ta'allama al-Quran.
Ang pinakamainam sa inyo ay ang nagbabasa ng banal na Quran. Nag-aaral ng banal na Quran. Hindi niya sinabi, khairukum. Ang pinakamainam sa inyo, ang pinakamatangos na ilong sa inyo, ang pinakamaputi sa inyo, ang pinakamay maraming gadget sa inyo, ang may pinakamaraming bahay sa inyo, ang may pinaka kung ano na lamang ang ating minimithi. Subalit sinabi niya, khairukum man ta'allama al-Quran. Pagmasdan, magmumuni-muni po tayo, kapatid. Ito yaong sinasabi nating kriteria na ipinagkaloob ng Allah Jalla wa'ala. Hindi yaong kriteria ng tao. Alam natin sa hadith din ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sa hadith na ito na ating napag-aralan sa iba't ibang mga paksa, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum. Inna Allah, tunay ng Allah ay hindi nakatingin sa inyong mga mukha, ang inyong mga katawan, kung gaano ang inyong kayamanan sa isang hadith, bagkus ang inyong mga puso. Kaya mga kapatid, kung gusto tayong maging mainam sa paningin ng Allah Jalla wa'ala, una sa aking sarili, dahil ako'y may pagkukulang, higit sa lahat, ay ang pag-aaral ng banal na Quran. Hindi ito mananatili sa ating puso. Khairukum man ta'allama al-Quran, at sinundan pa ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, wa'allamah, at kanyang itinuturo rito. Tunay na sinabi ng Propeta alayhi salatu wasalam na darating ang panahon na napakaraming qurra ang nagbabasa ng banal na Quran. Subalit pumasok dito at lumabas dito at walang naiwan. Kaya aking mahal na kapatid, pag-aralan natin, babasahin natin, isa sa buhay natin, ituturo natin. Ito ang pinakamainam. Dahil ang banal na Quran hindi ibinaba upang aawitin natin, upang pagandahin natin ang buses natin. Isa po ito sa mga katangian ng Quran na ating babasahin, ating bibigyan ng mahalagang buses. Subalit ang sadyang pinakamainam ay gagawin ang ipinag-uutos at iiwasan ang ipinagbabawal. Ito po ang kasulatan na ipinadala kay Muhammad alayhi salatu wasalam, ang banal na Quran. Mga kapatid, kababayan, tuklasin dahil nandyan sa banal na Quran ang kaligtasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث